Daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat po na sumusubaybay at tumututok sa ating programa. Ito pa rin po ang Daan sa Kaligtasan at tayo po ay nasa unang serye pa rin. At ilang topiko na lang ay matatapos po ang unang series natin. At sa pagpasok po ng bagong taon ay ating bubuksan ng ating pangalawang serye. Ano po? At sa pagkakataon pong ito ay ating pag-uusapan ang karugtong nung pinag-aralan natin sa nakalipas nating pag-aaral. Ano po? Tungkol sa pagkakaisa na ninanais ng Panginoon sa atin. Subalit nakita natin na ang pagkakaisa na tugon natin ay hindi ang pagkakaisa na gusto ng Panginoon. Ano po? Hindi ang pagkakaisa sa katotohanan, hindi ang pagkakaisa sa Diyos mismo, sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang karakter, kundi ang pagkakipag-isa sa sanlibutan. At ngayon po ipag-aaralan natin ang mas malalim pang bagay patungkol dito. Subalit bago po natin ito buksan ay tayo sumandaling manalangin muli. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa pagkakataon pong ito, kami muli ay humihingi ng tulong at patnubay sa aming pag-aaral. Nabigyan kami ng katalinuhan, pangunawa at bukas na isipan na makita namin ang katotohanan na hango sa inyong kasulatan at patotoo upang makita namin ang aming kalalagayan at kami po ay makapagbago at maging malapit sa inyo. Magpalain po kami, O Diyos, at maraming salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ay pinamagatang ecumenism. Ano po? At sa pagkakataon pong ito ay ating tingnan kung paano ito dinefine o binigyang kahulugan ng ating presidente na si Ted Wilson. Tingnan po natin ang video ito. At pakinggan natin kung ano ang kanyang pagkahulugan sa bagay na ito. I want you to understand the great difference between making friends with government and other religious leaders, and on the other side, ecumenism. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism, which means that you try to find some common ground in relationships with other churches, and you give up some of your faith, they give up some of their beliefs, and you find some common way of moving ahead. Seventh-day Adventists base their convictions and beliefs on the Holy Word of God. Seventh-day Adventists ought to be in the very front of the line, making friends with people. But don't ever compromise your beliefs. Kung napakinggan niyo po ng malinaw, mga kaibigan, mga kapatid, Daan sa kaligtasan. Sinabi niya mismo na ang ecumenism ay pakikipagkasundo sa government leaders at ilang religious leaders na kung saan iginigive up ang doktrina ng isa, tinatanggap ang doktrina ng iba, naghahanap sila ng common ground, at they work together. Yun po ang ecumenism. Subalit nakita natin sa nakalipas natin pag-aaral na po, na kahit siya mismo at ang ating ibang leader ay naghanap sila ng common ground na kung saan sila ay magkasundo at kumilos na iisa. And that is ecumenism. Ngayon po, tingnan natin kung ano ba ang mas malalim na pagkahulugan nito sa ating pag-aaral. Ang sabi ng Revelation 14:8, "And there followed another angel saying,
Babylon is fallen, that great city, because she made all nation drink of the wine of the wrath of her fornication. So, nahulog na ang dakilang Babylonia. Ano po? Ang dakilang syudad. Sapagkat ang lahat ng bansa ay pininom niya ng alak ng kanyang kagalitan at kanyang pangangalo niya. This wine represents the teaching of this Babylon. Ano po? At ang Babylon ngayon ay kumakatawan sa sanlibutan, sa kapapahan. Ito ang mystery religion, mga kapatid. False religion, kumbaga. At ito ang nagpainom sa lahat ng bansa ng kanyang alak, ng kanyang turo, upang sila ay malasing at madayaan. Ninais ng Diyos na tayo magkaisa, subalit hindi makipagkiisa sa ibang relihiyon. Kundi ang ninais ng Diyos ay tayo magkaisa sa tamang turo mismo. Magkaisa tayo sa turo ng Biblia. Magkaisa tayo sa prinsipyo ng katotohanan. Hindi ang pagkahulugan ng iba tungkol sa pagkakaisa. Katulad po nito. Ang sabi diyan, this is from Tulik, Queensland, Australia. Ang sabi diyan sa cross, that they all may be one. Sino po? The Anglican, the Baptist, the Catholic, Seventh-day Adventist, Holy Family Church, Uniting Church. Ito ang nais ng iba. Ano po? Na tayo ay magkaisa at i-give up natin ang ibang turo natin, yakapin natin ang turo nila upang tayo ay sumulong sa common ground. Kung natandaan niyo mga kapatid ang BEM agreement, pinagkasunduan ng mga Protestant ang ilang doktrina na katulad po ng yung BEM, B stands for baptism, na kung saan ang common ground ng Protestant ay they can baptize an infant, to which tinanggap natin. Ano po? Letter A stands for Eucharist, na ito ay pinagkasunduan ng Protestante at tinanggap natin. Kung titingnan niyo po ang ating fundamental belief that was checked and revised last 2015, ang nakalagay doon sa ating communion service, Lord's Supper, other term, Eucharist, ibig sabihin, naniniwala tayo na yung Lord's Supper is the same with Eucharist. At yung letter M stands for mission. Okay? That there is no proselytization. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pangaralan yung membro ng Anglican, ng Orthodox, ng ibang Protestant church, kundi ang ating focus lamang ay yung mga non-church, the same sa kanila. Hindi sila pwedeng mag-Bible study sa Adventist. Hindi rin tayo pwedeng mag-Bible study sa kanila. At yun po ay giving up some of our doctrines to find a common ground upang tayo ay sumulong. And that is ecumenism. Ano po? At hindi ito lingid sa kalaman ng ating presidente. But how he defined ecumenism, hindi ko alam kung bakit wala siyang ginagawa sa mga nangyayaring ito. Ano po? Bilang Laodicean Church, ang sabi dyan, standards will be lowered by the ministry and the ministers, and the church is flooded by individuals who don't really understand the three angels' message. So bilang Laodicea, ito ang ating kalagayan. Ang ilan sa atin ay ibababa ang estandarte ng ating pananampalataya. Kaya ang mensahe ng Panginoon sa Laodicean Church ay uminit ka. Bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto, ng banal na espiritu ng takip sa mata, ng damit, upang matago ang iyong kahubaran. At ito ang kalagayan natin. So, if we will buy gold from the Lord, and robe, and eye salve, hindi natin magagawa na ibaba ang ating doktrina para lamang tanggapin tayo ng ibang denominasyon. Like the evangelicals, ano ang ginawa natin? Para lamang tanggapin tayo
at hindi tayo isama sa kulto, inalis natin yung ibang doktrina natin like the nature of Christ. That is ecumenism. Sabi dyan, the second message shows us that something is wrong with the religious world in its day are called to make known of this and show to all the people of God and to all the denomination a way to walk not in ignorance, but in watchmanship or stewardship of the mysteries of God, calling into all the knowledge of truths that God has in the Bible and given to the Seventh-day Adventist. Yung panawagan ng ikalawang anghel that Babylon is fallen, nagpapakita na may mali sa religious world. Kung kaya ang Adventista ay inilagay ng Panginoon, ang sabi dito, sa punto ng paging watchman, steward, no? Pagtagapagbantay. At ang ating mensahe ay tawagin sila, paalis doon. Paalis doon. Come out of her, my people, sabi ng Panginoon. Ito ang panawagan natin. At sa Revelation 14:8, we see that the wine of Babylon in this Babylon is fallen. And this Babylon is not Seventh-day Adventist. Because she has not partaken of this wine or the idea of false doctrine or deadly heresy. So, kung kaya itong mga offshoots, mga kaibigan, mga kapatid, tinatawag ang Seventh-day Adventist that is Babylon, they are wrong. Why? Because Babylon has this wine, these false doctrines. And Seventh-day Adventist ay wala tayong false doctrines. Our doctrines is pure. Ano po? Heavenly. Binigay ito ng Panginoon sa atin. So therefore, we are not the Babylon. And the Babylon is the world. That's why it is fallen. So, sabi ng Panginoon, lumabas kayo dyan nang hindi kayo madamay sa kagalitan ko at sa kanyang pagbagsak. As they are called by God to warn the world concerning the fall of Babylon and Protestant denomination as a whole, and also to of the wine of Babylon which is her teaching. Ano? Itong alak ng Babylonia, ito yung kanyang katuruan. Ito yung maling turo na pinainom niya sa mga bansa. Na itinuro niya sa mga bansa at sila ay nalasing sapagkat sila ay nahumaling sa maling turo. Katulad na lang ng spiritualism. Ano? The immortality of the soul. The Sunday sacredness. Ito yung wine of the Babylon. Ano po? Ang kanilang pure wine. Pure teaching. That is based on false doctrines, mga kaibigan, mga kapatid. So as they are called by God to warn the world concerning the fall of Babylon. So tinawagan tayo upang babalaan ang sanlibutan sa pagbagsak ng Babylonia upang hindi sila madamay. SDA has their own specific message, and because of this message, we SDAs could not be part nor give a platform for ecumenism. Opo? Tayo ay may distinct na katuruan, which is in Revelation 14. The message of the three angels. Opo? Kakaiba yun. Sa atin lang yun. So, dahil tayo ay may mensahe na dapat iparating, hindi tayo kailangang makipag-join sa kanila in ecumenism at ibigay ang ating platform at sila ay magsalita sa atin. No, beloved, we cannot do that because we have our own message. We have our own message. We are not a movement that has no message. No? Revelation 10:14, distinction yan ng Seventh-day Adventist. 12, ano po? Diyan magpapakita. So, bilang Adventista, hindi tayo pwedeng makasangkot sa ecumenism. In Revelation, the churches, the and second angel not only warn about the fall of Babylon, but also about the wine. Be careful of that wine that cause all churches and people have drunk this wine. No? Hindi lamang tayo kailangan magbabala sa tao patungkol sa pagbagsak ng Babylonia, kundi pati sa alak nito. Ano yung wine? The false teaching. Opo? Kaya nga, may opposition, may hidwaan sa pagitan natin at ng sanlibutan at hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi tayo taga sanlibutan. Itong sanlibutan, ang sabi ng ating patotoo, they are the promoters and who observe Sunday observance. Tayo ay Seventh-day Sabbath. May kaibahan tayo, mga kaibigan, mga kapatid.
Hindi tayo pwedeng magsama. Kaya ang mensahe natin ay para babalaan sila na itong kanilang turo ay mali. This wine of Babylon, sabi ko nga, lalo tigit yung immortality of the soul in Sunday sacredness, ito ay ang maling turo nila. At ito ang kanilang pangunahing katuruan na tinuro sa buong mundo na sanhi ng pagkalasing nila at pagkasama sa kanyang kamalian. Kaya nga ang panawagan ng Panginoon ay tawagin, babalaan ang sanlibutan upang hindi sila makasama sa pagbagsak ng Babylonia at lumabas sila doon. We have our own message, beloved. Hindi tayo pwedeng makasangkot sa kanila. And also it warns about the beast, the mark, and the people out of Babylon and not to give a platform. Babalaan sila tungkol sa hayop, sa kanyang tatak. At hindi sila pwedeng pagbigyan ng puwang sa atin. And Revelation 18, which is the loud cry in the second angel, a call for the people to come out of these fallen churches, to which 170 years ago, this movement has come out from this fellowship in secular Protestantism and took a stand on the Bible truth. Ano po? Sa Revelation 18, ito yung malaking sigaw na isisigaw nila, yung mensahe ng ikalawang anghel, that Babylon is fallen. Nang sabi dito, 170 more years, ano po, na itong kilusan natin ay galing sa kanila mismo. Galing sa kanila. Subalit tayo ay lumabas sapagkat tinawagan tayo ng Panginoon. Tinawagan tayo ng Panginoon. Mula kila Martin Luther, John Hus, Wycliffe, itong mga reformador na ito, hanggang lumabas ang Seventh-day Adventist Church. Lumabas tayo doon sa kapulungang iyon, no? Doon sa fellowship na iyon, from a secular Protestantism. At tayo ay nanindigan sa prinsipyo ng katotohanan ng Biblia. At doon tayo tinatawagan ng Panginoon upang tayo ay magkaisa sa prinsipyo ng katotohanan na nasa Biblia. Walang iba. At hindi natin pwedeng ibaba ang doktrina ng Biblia para lamang tayo matanggap nitong religious world, mga kapatid. Since we come out of her, we are not Babylon, so why do we promote her teaching? Opo. Tayo ay lumabas sa kanila, kaya hindi tayo Babylonia. Ang mahirap, tayo ay nagpo-promote ng kanilang turo. Sa previous nating pag-aaral, nakita natin that some of our brethren, mga kapatid natin, nag-join sa kanila. Katulad na nung Earth Day. Ang purpose ng Earth Day is to promote Sunday observance. Pero marami sa atin, yung ilan sa atin, ilang conference, ay nag-isangkot. Kaya sabi dito, lumabas nga tayo sa kanila, pero yung ating turo, ay pinapromote natin yung turo nila. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, we have our own message. Ang mensahe natin ay yung pabalita ng tatlong anghel ng Revelation 14. So, bakit kailangan pa nating i-promote yung kanilang katuruan na dito nga dapat babalaan natin ang sanlibutan about the wine of this Babylon, about their teaching, na sabi ko nga isa doon, yung Sunday sacredness. Bakit natin ipopromote yun? Samantalang yun ang mali. At doon tayo naglabas at yun ang protestahan natin. That's why we are called Protestant. Ano po? Is this not ecumenism? Yes, it is. Kaya hinihiling tayo ng Panginoon na manindigan tayo sa prinsipyo ng katotohanan. Sabi dito, sa Revelation 18:2-4, it's very clear that who can call someone out if they are in. No? Kung babasahin natin ang Revelation 18:2-4, sabi doon, come out of her, my people. Ngayon, paano natin sila tatawagan na lumabas kung nasa loob? Halimbawa, tayo ay magkakasama. Paano natin sila tawagin palabas at pumasok sa atin kung tayo mismo ay nasa isang organisasyon? If we are in one body, which is ecumenism, paano natin sila sasabihan na yung inyong turo, ang Babylonian yan ay pabagsak na at ang kanyang turo ay mali, katulad na lang ng Sunday sacredness, kung tayo mismo ay nagpo-promote ng ganun?
Hindi po ba? Anong pagkakaiba mayroon tayo sa kanila? Ecumenism. Katulad lang nabanggit natin nung nakarating pag-aaral, that Pope's ambassador called for the Protestant to join together and move on from division. Kaya nga tayo, sabi kanina, we came out from the secular Protestantism. Lumabas tayo doon sa secular Protestantism. Ngayon, yung ambasador ng Santo Papa ay nanawagan na magkaisa tayo uli ng Protestanting ito at tayo nagkasangkot. Ngayon, paano tayo tatawag sa kanila na lumabas sila doon na tayo mismo ang pumasok sa kanila uli? Nakita niyo po mga kaibigan ang pagkakamaling ito? Sana po malinaw sa inyo. Sabi dito, so is they are the people from without, outside, that are separate from this type of doctrines. Kaya nga tayo, hindi tayo literal na nasa labas ng kung anumang building o ng isang lugar. Ibig sabihin, we are outside of these false doctrines. That's why we are calling them from within to come out. Yun po ang punto. Ang Seventh-day Adventist Church, dapat tayo ay nasa labas ng maling doktrina. Sapagkat ang doktrina natin ay nakapundasyon sa Biblia at sa katotohanan sa banal na Panginoon natin, Isus. Kaya tinatawagan natin sila na lumabas at sumayon sa atin. Ang problema, paano tayo tatawag kung tayo mismo ang nakikipag-isa sa kanila? Ano po? Or in the same boat, came out of her from her teaching and practice. So as they are the people from without outside. Ano po? And they are calling people into spiritual fellowship or environment and biblical stand. Ito ang panawagan natin. Lumabas kayo sa turo na yan at tumayo kayo sa pundasyon ng Biblia, sa prinsipyo at turo ng Biblia. Sapagkat dito tayo nakatayo. Ano po? Ito ang pundasyon natin. Pero paano tayo tatawag sa kanila kung tayo mismo ay nandun? Because of ecumenism. Walang pagkakaiba mga kapatid. Ano po? Why would we call them to come out from something that we will promote into our own fellowship? Yun po ang mahirap. Paano natin sila bababalaan, tawagin palabas sa maling katuruan, kung yung turo mismo na yon ang ating pinopromote dito sa loob natin? Wala. There is no use of calling them out of that false teaching, beloved. Why would we be separate and call them from a distance to preach into us? Ang tinuturo natin, lumabas kayo dyan sa maling turo na yan at sumama kayo dito sa turo na aming tinitindigan. Hindi yung tatawagin natin sila mula doon at pagdating dito, ipauubayan natin sa kanila ang ating pulpito, ang ating platform at ituro ang mali nilang turo. That is the problem. That is the problem. The problem with some of our institutions, they don't see any problem with prophetic wine of Babylon. They don't see it being deadly, but just a faith tradition. Ito ang mali sa ating institusyon. Na, iwan ko, siguro dahil doon sa pinakita natin sa nakarating pag-aaral, na itong si Ganon Diop, meron siyang parang pagkikipag-kaibigan sa Vatican and these other churches because he is the chairman. Kaya, okay lang sa atin na itong mga miyembro na hindi naman mananampalataya ng Panginoon ay pumapasok sa atin at magturo sa atin dito at dalhin ang wine of Babylon. Nakita niyo po? And many of our leaders don't see it wrong. Yun ang mali mga kaibigan, mga kapatid. Hindi nila nakikita na yung pag-invite natin sa kanila at dalhin sa atin ang wine of Babylon ay mali. Na samantalang ito ang pinapalabas sa datin sa kanila. Lumabas kayo dyan sa alak ng Babylonia sa katuruan yan sapagkat yan ay mali. At manindigan kayo sa prinsipyo ng Biblia sapagkat ito ang tama. Ngayon, tatawagin natin sila at dahil sa ating pagkaibigan, pag sila ay pumunta dito at magturo ng wine ng Babylon, wala tayong ginagawa. Katulad na lang nito mga kaibigan. Ito si Dr. Michael Kinamon, the former head of National Council of Churches, speaks at Andrews Seminary Symposium, February 2, 2013. Opo. Inimbitahan ng Andrews University mismo. Ang sabi niya, I like who you are, and it is a joy to be here. My concern, if I can put it in that way, is with your grammar. Adventist is a wonderful adjective, but an idolatrous noun.
you are not Seventh-day Adventist, but Seventh-day Adventist Christian. Ibig sabihin, we have no difference from other Christian denomination. We are the same. Opo? Sino ito si Kinamon? Kinamon is a prominent religious leader in the United States. He is a clergyman in the Christian Church, Disciples of Christ, and a well-known ecumenical leader and educator, as well as the Allen and Dottie Miller Professor of Mission, Peace, and Ecumenical Studies at Eden Theological Seminary in Lexington. He is also a prominent member of the ecumenical movement. Kinamon firmly believes in the need for unity in the church and works hard to build that unity. So ito yung sinasabi ko kanina. Yung may cross kanina, ang sabi, yung panalangin ng Panginoon sa Juan 17 ay ganun ang kanilang pagkahulugan, that we may all be one. The Anglicans, the Orthodox, the secular Protestants, the Seventh-day Adventists, the Catholics, ito ba ang ibig sabihin ng Panginoon ng kanyang panalangin? Mga kaibigan, mga kapatid, Kinamon will speak about ecumenism in the United States and share his thoughts on how Adventists can be more involved among other Christian groups. Ito yung panawagan niya. Nung magsalita siya sa Andrews University, ang sabi niya, you Adventists, you must be involved in ecumenism and be a part of other religious groups. At tumugon tayo. Tumugon tayo. Ito yung sinasabi ko kanina. We are supposed to call them from their false teaching to come out. Ang problema, tinawagan natin sila and we gave our platform to them to teach that wine of Babylon. Like this one, this Kinamon. Kaya, sabi dito, as a general conference institution, Andrews University in the Seventh-day Adventist Theological Seminary in particular is well aware of the responsibility and influence we have with our students and with the broader Adventist world. Alam natin yan. Sapagkat most of our theologians, of our scholars, are from Andrews University. And this is the main seminary of the General Conference. Na po. Tapos nag-invite sila nang hindi naman mananampalataya at pinasalita doon para turuan tayo at akitin tayo sa ecumenism. Tapos ang sabi ni Elder Ted Wilson, tayo mga Adventist, dapat hindi tayo nakikisangkot sa ecumenism. Pinapatunayan niya ba ang kanyang panawagan? May ginagawa man lang ba siya sa mga bagay na ito? Ano po? Kasi ang problema, katulad ng ating pinag-aralan sa previous study, those whom God put in post, ano po? They opened the gates to welcome the enemy inside. Yun ang nangyari. Ano po? Sila mismo. Sabi dito, alam nila ang responsibilidad at malaking influensya nito sa mga estudyante ng Andrews University at sa malawak na populasyon ng Adventist. We are honored to serve our church as theological thought leaders and guard carefully the hard-earned trust of our world church and its leadership. This invitation and lecture should not be perceived or crafted as an attempt at rewriting our historical Adventist faith. We believe in the three angels' message and the other tenets of our faith. We continue to promote religious liberty and freedom of conscience. This is not a first step to join the NCC, National Council of Churches, or any other such organization. And we are not promoting ecumenism. People should not exploit this event to create fear in the hearts of other Adventists. Ano pala ito, mga kaibigan, mga kapatid? Sabi niya, itong imbitasyon na ito, hindi ito pagkisangkot sa ecumenism. No? At hindi ito pwedeng maglikha ng takot sa puso ng ibang Adventist. Huwag natin palakahin ang isyong ito. Ano pala ito? Ano pala ito? Are we seeing this clearly? Nakikita ba natin ito ng mas malinaw? Ano ang sabi ng iba? Some says that these Christians, other Christian churches, just lack something like Sabbath or State of the Dead, but they are Christian like us, and they have a lot to teach us about gospel. No? Sabi ng iba, itong ibang Christian churches, Kristiyano din naman sila. Ang pagkakamali lang nila, hindi sila nagtuturo ng Sabbath, no? At mali yung kanilang pananaw sa State of the Dead. Pero Kristiyano din sila. At marami silang pwedeng ituro sa atin.
What a great mistake, beloved. Oh, beloved. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang malaking pagkakamali. That we think that they have something to teach us. Na para bagang kulang pa ang isiniwalat sa atin ng Panginoon na katotohanan. Na yung mensahe ng 3 anghel ay kulang pang mensahe natin. No? Para entertain pa yung kanilang turo at turuan tayo. Katulad nung pinag-aralan natin nung nakaraan. Na si Piper, tinuruan yung mga taganad na kung paano ihayag si Kristo sa mga secular minds. Yung Adventistang pastor, tinuruan ng hindi Adventista. Ng hindi mananampalataya. Na yung mga pastor na may problema sa pornography, ay nag-hire pa tayo ng psychologist para turuan tayong i-overcome yun. Ito ba ang sinasabi natin? Na hindi communism? Sabi dito, na sila ay may ituro pa sa atin? Is the evangelical gospel and everlasting gospel the same? Ito bang mensahe nila? Ito yung doktrina, itong ibanghilyo nila ay parehas ng ibanghilyo natin? At yung ibanghilyo natin ay kulang pa? Para turuan ba tayo ng ibanghilyo ng evangelicals? Ano ang nangyari ng evangelical dialogue? Kila Barnhouse at Martin, kila Fromm, Anderson, at Reed. Nasira ang ating doktrina, mga minamahal. Nasira ang ating doktrina. Pinasok tayo ng demonyo, ng kaaway. Evangelical gospel is what Ford preached, that salvation is finished on the cross. Ngayon, sasabihin natin na marami din silang pwedeng ituro sa atin. Sabi dito, yung ibanghilyo ba natin, Revelation 14:6, that angel with everlasting gospel, from the beginning, ay kulang pa? Upang tayo ay turuan pa? So by giving little brush up like Sabbath can make them like us? Yun ba ang gusto nating sabihin? Na Kristiyano naman sila. No? Sabi ni Ted Wilson kanina sa video, we must know the difference between making friends with political leaders and other church leaders. Making friends. Dahil ang pananaw natin, una lang sila ng ilang doktrina, pero pag binago nila, they are like us. Oh, beloved, hindi tayo magiging parehas. Ano ang turo nila? They teach that there's no sanctuary. Once saved, always saved. There's only covering of sin, but there's no blotting out. Salvation is complete on the cross and gives you complete freedom from judgment. Ito ang turo nila. Ngayon sasabihin natin na marami silang pwedeng ituro sa atin. At kunting brush up lamang ay parehas na tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, tingnan natin ng mabuti at pag-isipan natin ito. Ito ang nagkakalungkot, ito ang sumisira sa bayan ng Diyos, mga minamahal. Tanungin natin ang ating mga leader, ang ating mga pastor, tungkol sa mga bagay na ito. Para ating maunawaan kung ano ang kalagayan natin. Ito mga evangelicals, ito mga secular protestant, ito ang turo nila. Walang sanctuaryo sa langit. Walang sanctuaryo. Na tinapos na ang kaligtasan natin sa cross. Kaya, once saved, always saved. Walang blotting out. Covering of sin lang. Forgiveness. Kung kaya na-influensyahan tayo, ang sabi kanina, ito ang turo ni Ford, Desmond Ford, kung kaya pinatalsik siya. Subalit ayon sa kasaysayan, napag-aralan natin that with him, 180 pastors, but there are still who are inside na ang sabi niya, huwag kayong umalis para baguhin niyo ang ating denominasyon at nangyayari, mga minamahal. Pansinin niyo, marami sa ating mga tagapagturo, ano ang kanilang focus? Forgiveness of sin. God is forgiving us. God is merciful. But there's no blotting out. Ang sabi ng Biblia, repent and be converted, that your sins be blotted out upon the refreshing. No? Kailangang mabura ang ating kasalanan bago mahulog ang huling ulan. Sapagkat kung mahulog ang huling ulan at hindi nabura ang ating kasalanan, hindi tayo mahuhulugan ng huling ulan. Hindi natin kailangan ang covering lang. Forgiveness is only covering. We need blotting out. At mangyayari yan doon sa santuaryo. Subalit wala sila nito. Tapos ngayon sasabihin natin that only a little brush up and we are the same. Beloved, ito ang great mistake natin. They teach us that the nature of Christ is not like yours and mine.
This is the evangelical gospel. Does the three angels' message same with this? Ano po? Yun ang binago sa atin. Tingnan niyo po yung question on doctrines. No? Na, for 100 years, ang turo ng ating mga pioneers, Jesus took the nature that is same with us. Nung pumasok yung evangelicals, binago yung turo na yun, nang sabi nila, Jesus took the nature of Adam before the fall. Kung kaya hindi siya pwede maging halimbawa natin, maging huwaran natin, na kaya nating pagtagumpayan ang kasalanan sa buhay na ito. Mga minamahal, ito ba ang sinasabi natin na kaparehas natin? We have no such investigation to make. In the book Living Temple, there is presented the alpha of deadly heresies. The omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warnings God has given. Itong panawagan, warning ni Ellen White. Sabi ng Great Controversy, it is one of Satan's devices to combine with falsehood. The Protestant of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power, and under the influence of its threefold union, this country will follow in steps of Rome and trampling on the rights of conscience. Nakikita natin yan ngayon, mga kaibigan. Ano po? Ang panawagan ni Santo Papa sa mga Protestant, he is trampling the conscience of this Protestant world. Tapos tayo makiisa sa kanila? Gusto ba natin na yurakan, na tapagtapakan ng ating konsensya ang katotohanan ng taong ito na makasalanan? At wala tayong gagawin? Satan's device is to connect errors, conduct reform, even ecumenism, spiritualism, and spiritual formation. Napag-aralan natin sa nakarang pag-aral that the doctor of ministry are studying spiritual formation that was founded by Ignatius Loyola. Ano po? Tapos ina-accept natin para tayong matanggap sa religious world, mga kaibigan, mga kapatid. To give up our doctrines para maghanap tayo ng common ground upang tayo ay sumulong na magkakasama. Pero sabi ni Ted Wilson, dapat hindi tayo nakikisangkot doon, pero ginagawa natin. Spiritualist, Catholic, Protestant, common Sunday observance instead of the dead. The distinction between Christian and ungodly unite in one body, ecumenism. Satan is behind this. Tapos ngayon, nakikiisa tayo? Ano po? We are kaya nga, tinawag tayong iglesia eh. From the Greek word ecclesia, the called out ones. Called out from darkness to the marvelous light. Nasa liwanag tayo, bakit tayo babalik sa kadiliman? The line of distinction between professed Christian and the ungodly is now hardly distinguishable. Mahirap nang makita ang pagkakaiba. Church members love the world. Love what the world loves. Ano? Minamahal na, iniibig na ng mga miyembro natin kung ano ang iniibig ng sanlibutan. Wala nang pagkakaiba. And are ready to join with them. Handa nang makisangkot sa kanila ang mga miyembro natin. Bakit? Because of our leaders who are bringing this fallacy inside the church that the members are not being taught rightly. Kung kaya ang kanilang pananaw ay mali na rin. Hindi na binibigyan ng leader natin ng pagkakaiba ang banal sa hindi. Kaya sa kanila, okay na yung hindi banal. And they are loving what the world loves. Sabi dito, and Satan determines to unite them in one body, and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Papists who boast of miracles as a certain sign of a true church will be readily deceived by this wonder. Working power and Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the power. Tapos ito ang ating sasamahan? Itong mga kapapahan, itong secular Protestants, itong mga sanlibutan, pare-pareha silang tinanggap nila ang anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. And they will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Dadalhin nila ang sanlibutan dito. Gusto ba nating sumama doon?
Gusto ba nating sumama sa pagkawasak nila? When our message is Babylon, Babylon is fallen. Come out of her, my people. Para hindi kayo makasangkot, makasama sa kanilang pagbagsak at kasalanan at kaparusahan. Tapos sumasama tayo sa kanila in a communism form. Mga minamahal, pag-isipan natin ng mabuti ito. Tayo ba ay mananahimik lang dito? Wala tayong gagawin? Ano ang pakinabang para sabihin tayong protestante kung hindi man lang tayo nagpo-protesta sa mga bagay na ito, mga minamahal? Na tayo ay baliwala lang sa atin. Wala tayong pakialam. We hold our peace. About the idea of dialogue, people would say we need to reach out, and the way to do it is to invite them to us and have them dialogue. But in a greater sense, it is a debate. Sabi ng iba, wala namang problema sa pag-usap eh. Wala namang problema doon. Dahil ito ang paraan natin. Imbita natin sila. Magpag-usap tayo. Ibigay natin yung pulpito natin sa kanila. Mag-preach tayo sa kanila. Mag-preach din sila sa atin. Ito ang ginagawa ng iba sa atin. O naimbitahan ako sa born again. O yung pastor na born again sa isang Sabado, siya din na mag-preach sa atin. Yun ba gusto natin? Mga minamahal. Naalala natin, evangelical dialogue result in question on doctrines. If we bring someone from the fallen Babylon and preach heresy and say that it is healthy dialogue, but if we talk about something what people inside are doing, it is attacking the church. Itong mahirap sa atin. Pag nag-imbita tayo ng tagalabas at pinagturo natin dito sa ating institusyon, ang sabihin natin, healthy dialogue. Pero kung pag-usapan natin ang kamalian na dapat itama sa loob ng iglesia, sasabihin sa atin, we are attacking the church. We are offshoots. Mga minamahal, ito ang malaking pagkakamali natin. No? Bakit? Sapagkat ang sabi nga natin sa previous study natin, Isaiah 30, ano yun? The rebellious children. Gusto nilang marinig lang yung gusto nila. Pero pag sinabihan mo sila ng kamalian nila, ayaw nila. Ito ang mahirap sa atin. Pag tinukoy natin yung kasalanan ng mga kapatid natin, ng iglesia natin, ang sabi ng Panginoon, isigaw mo ang kamalian na bahay ni Jacob, ang kasalanan ng Israel. Ayaw natin ng mga taong ganyan. Gusto natin yung masarap lang sa itaingan natin. Kaya pag pinag-invite natin yung ibang mananampalataya sa atin, sabihin natin, healthy dialogue. Pag tinukoy natin ang mali ng iba, na dapat natin itama, we are attacking the church. Yun ang masama, mga kapatid. Remember that sin entered when theological dialogue happens in the tree. Naalala niyo po yung healthy dialogue ni Eve at saka nung ahas? Nagkaroon sila ng dialogue doon. Theological dialogue ang tawag doon. Anong nangyari? Di ba natukso si Eva at nadamay si Adan? Tandaan niyo po, yung healthy dialogue ng evangelicals ng Seventh Adventist resulted in Christian doctrines. Seventh Adventists believe at yung hymnal natin na corrupted. Gusto ba natin mangyari yan ng patuloy sa atin? Healthy dialogue? Nakita niyo po ang healthy dialogue noon? This is what happened in Andrew's false doctrine started, then rebuttal, see the result. Nangyari. Satan promotes God's word in the context of doubt. Alam niyo po ang nangyari kung bakit marami sa mga pastor natin ng 1990s, ng ating mga conference, mayroon silang kautusan ng bawat ministro ay may kuta ng baptism? Because we are challenged by Rick Warren, the founder of the purpose-driven church. Ano ang sabi niya? Kung kayo ang tama, bakit kukunti kayo? Tingnan niyo kami. Ang dami namin. Ano ang ginawa natin? Ginamit ni Satanas siya para ihiyag sa atin yung salita ng katotohanan na pagdudahan natin. Oo nga, nagduda ka. Diba? Kayo ang tama, pero bakit kukunti kayo? Oo nga, pinagdudahan mo yung salita ng Panginoon. Sabi
Sabi ng Panginoon, I am not after in numbers. You are really few. You are just the remnant. Tapos pinagdudahan natin. Ano ang nangyari? Binago natin yung ating program. Kaya pumasok yung celebration, Seventh-day Adventist. Nag-promote tayo ng baptism na pagkadami-dami para dumami ang ating membro. Para sabihin na tayo nga talaga ang tama. See? See the result? God warns us about the higher learning. In the garden, it's the serpent, the wise creator, aside from men. In examining the serpent, it is a higher learning. You would see the great wisdom because he's subtle. Hanapin natin yung higher learning. Katulad nung pinag-aralan ni Eve, yung ahas, it was higher learning. Anong nangyari? She was deceived. And is promoting dead heresy, promoting the wine of Babylon. Satan promotes in the tree the immortality of the soul. Kaya, ito ang turo ng kaaway sa Babylonia. This is the wine of Babylon. Sabi ng ahas kay Eve, hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos. The immortality of the soul. And this is the pangunahing turo nitong Babylonia. The immortality of the soul. The word of God is doubted here. Today, it is the spirit of prophecy and that the angel's message is doubted. Na previous study natin. Anong nangyari sa great controversy natin? Opo? Pinalitan ng great hope. Tinanggal yung maraming tema doon na nagpapahayag, nagpapakita ng ating pagkakaiba. Yun ang pagbaba ng ating doktrina. Ang sabi ni Ted Wilson, ang ecumenism ay hindi pwede ang Adventist. Na ibaba natin ang ating doktrina para lamang tayo matanggap ng karamihan. Tapos siya mismo, ipinanalangin ang great controversy na marami ang mag-donate. Tapos ginawa niya yung great hope. Tinanggal niya yung ating doktrina about sanctuary, investigative judgment, at marami pang iba. Para lamang tanggapin tayo ng Protestant world. Isn't it an ecumenism? Hindi ko po siya kinukundina. Sapagkat he needs prayer para magbago siya. Makita niya ang katotohanan at maakay niya ang bayan ng Diyos sa tama kung nandun nga siya. Tingnan natin, Spirit of Prophecy, Three Angels Message, from Martin, from Anderson, Question on Doctrines. The first dialogue leads the world into sin. 2 John 1:10, if there may come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house. Sino mang pumunta sa inyo at magturo ng doktrina na iba dito, huwag mong tatanggapin sa inyong bahay. Ang konteksto po ng bahay sa Old Testament is a church. Alam niyo po? Pag may pumunta sa atin at magturo ng doktrina ng iba sa ating doktrina, huwag nating tatanggapin. Pero bakit si Kinamon tinanggap sa Andrews University at sa marami pang institusyon natin? Ito mga pastors ng iba. Katulad ng mga Jesuits ng wala-wala. Why? Does our ministers today wiser than the disciples? Do they have other mandate than this? Ang ating mga pastor ngayon ay mas matalino pa kaysa sa mga disipulo ng Panginoon noon, sa mga alagad niya? May iba pa silang mandato dito? Binago na ba ng Panginoon ang kanyang mandato? Na kung may pumunta sa atin at magturo ng iba, wag natin tatanggapin. Ngayon, yung ating mga pastor, tinatanggap na sila? Binago na ba ng Diyos ang mandato niya sa atin? O mas matalino ba sila sa mga alagad ng Diyos na sabihin nilang, ay hindi yan sapagkat alam ko ang tama at mali? Anong nangyari sa atin mga kaibigan, mga kapatid ngayon? Neither give blessing or you will partake their sins. Ano ang sabi ni Elder Ted Wilson doon kay Dr. Pergament, yung psychologist na nagturo doon sa mga pastors? May utang na loob kami sa iyo. Maraming salamat. He bid him blessing. Come out of her, my people, that you will not partake of her sins and receive not her plagues. Ito ang panawagan natin sa kanila. Alang sabi ng 2 Corinthians 6:14-18, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness?
And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said. Anong pakikipag-isa meron dito sa mga taong to na hindi man sila mananampalataya? They are idol worshippers, beloved. They are under the kingdom of Satan. They are in darkness and we are in the light. I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Therefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Ano ang kondisyon? Huwag nating hahawakan man lang ang maduduming bagay na ito. Yun ang kondisyon para tayo tanggapin niya bilang anak. Mga minamahal, pakinggan natin ito ng mabuti. Ano ang sabi ng Psalms 90:94? Shall the throne of iniquity which devises evil by law have fellowship with you? Ang luklukan ba ng kasalanan na ginagawang masama ang kautusan ay may pagkakaisa sa inyo? They gather together against the life of the righteous and condemn innocent blood. Nakikipag-isip tayo sa kanila, samantalang ang kanilang kaisipan ay patayin tayo. They gather together against the life of the righteous. Ganun di nakipagkaibigan kay Santo Papa, na samantalang itong Santo Papang man of sin, siya nag-devise na mga bagay para i-persecute ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Do we have a fellowship with them? Ang tanong ng Panginoon, mga kaibigan, pakinggan at intindihin natin ng mabuti ito. Tama ba ang mga ginagawa natin? Ellen G. White used this text several times in reference to Revelation 18. Some says that they are Christian too. Sabi ng iba, bakit? Kristiyano din naman sila. Dapat tayong si Kristo nga eh. Pero tandaan niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi nagkihalubilo si Kristo sa mga Parisiyo. Saan siya nagkihalubilo? Sa mga common people. Sa mga common people. Huwag natin gawing sangkalang yon at itwist natin ang katuruan ng Biblia. At sabihin natin na si Kristo nga nagkihalubilo sa mga tao, yes, but not with the Pharisees. These false teachers and these people whom they are having fellowship are the Pharisees of this time. They are the false teachers. And we have no fellowship with them. Yes, we can fellowship with the common people and teach them to come to Christ, but not with them. Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi ni Ms. White, ginamit niya ang context ng ito sa marriage. Ano ang sabi dito ng Testimonies Volume 5? As a child of God, a subject of Christ's kingdom, the purchase of His blood, how can you connect yourself with one who does not acknowledge His claims? Bakit iuugnay natin ang ating sarili sa mga tao na hindi kinikilala ang Panginoon, who is not controlled by His Spirit? Hindi kontrolado ng Espiritu ng ating Panginoon. Bakit iuugnay natin ang ating sarili sa kanila? The commands I have quoted are not the word of man, but God. Sabi ni Ms. White, though the companion of your choice were in all other respect worthy, which is he is not, yet he has not accepted the truth for this time. He is unbeliever, and you are forbidden of heaven to unite yourself with him. You cannot without peril to your soul disregard this divine injunction. Hindi ka pwede magkipag-ugnayan sa kanila at sabihin mong wala kang panganib doon. Ito ang babala sa atin. Huwag tayo magkipag-ugnayan sa kanila dahil tayo ay malalagay sa panganib. Anong sinabi natin, mga kaibigan, mga kapatid? Look at the Israelites. God wiped all the nations and the land that is given to them. Why? Para maiwasan na sila ay makontaminan ng kanilang turo. Tapos tayo ngayon, tayo mismo ang lumalapit ng ating sarili. Though you are kind, Christian, but if you not accept the present truth, sabi kanina, still, you are considered as unbeliever. And we have no fellowship with them in terms of truth. Kahit po sabihin natin mabait. Kaya nga,
Ang sabi ng ibang theologians, si Mother Teresa, kilala ng buong mundo, mabait. Pero hindi niya kinilala ang Panginoon. Hindi pa rin siya ligtas. Hindi pwedeng sabihin, ay, mabait naman yan na Kristiyano, Evangelical, mabait naman yan. Itong mga Orthodox, mabait naman yan. Yes. Pero pag wala sila sa katotohanan, ang sabi kanina, if they are not controlled by the Spirit, they are still considered as unbelievers, beloved. At hindi tayo pwede makipag-ugnayan sa kanila. 1 John 4:3, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Sino ito? Ito yung mga evangelicals. Hindi sila sa Diyos. But because they do not confess that Jesus come in the flesh. Ang tinutukoy dito mga kaibigan, flesh like us. Ang evangelicals, hindi ganito ang pananaw nila. They are not of God. We have no fellowship with them. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Ano po? Ito yung spirito ng Antikristo na inasabi natin, pero nandito na sa atin. And this is the evangelical gospels. Kaya ang sabi mga kapatid, ng Selected Messages, Volume 1, page 122, we have far more to fear from within than from without. Malaki ang dapat nating katakutan sa loob kaysa sa labas. Matakot tayo dito sa loob. Sino ang dapat nating katakutan? Naalala niyo po yung ating previous study? Na ang sabi doon, this nominal Adventist, they will be like Judas, who will betray us to the Catholics. Mga kapatid natin na hindi inaayos ang kanilang sarili sa pagsunod sa katotohanan, sila ang magkakanulo sa atin sa mga Katoliko. Sa tingin nyo, malayo bang mangyari kila Gadon Diop? Hindi ko sila hinuhusgahan. Pero we can see the friendship that they are making with the Vatican. Hindi kaya pagdating ng oras, sila ang magkakanulo sa atin sa Katoliko? That's why, ang sabi dito, malaki ang dapat nating katakutan sa loob kaysa sa labas. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself than from the world. Ano daw po? Ang hadlang sa paglago ay mas malaki ang nasa loob kaysa nasa labas. Ibig sabihin, hindi tayo lumalago bilang iglesia ng Diyos because of the hindrances inside us. Sino itong mga taong ito? Ito yung mga tao na binabanggit natin sa ating pag-aaral na ito. Unbelievers have right to expect that those who profess to be keeping the commandments of God and the faith of Jesus will do more than any other class to promote in the honor by their consistent lives, by their godly example, and their active influence, the cause which they represent. But how often have the professed advocates of the truth proved the great obstacles to its advancement? Itong miyembro natin mismo ang nagpapatunay na sila ang hadlang sa paglago ng bayan ng Diyos. The unbelief indulged, the doubt expressed, the darkness cherished, encouraged the presence of evil angels, and opened the way for the accomplishment of Satan's devices. Ano daw po? Yung ating kawalan ng pananampalataya, yung pag-indulge natin, pakikisangkot natin sa masama, yung pagdududa natin, yung pagyakap natin sa kadiliman pa rin. Ano ang sabi dito? Ito ay nagpapalakas sa kampon ng kadiliman upang kanilang magawa ang panukala ng kanilang leader na si Satanas sa loob ng iglesia mismo natin. That's why we have far more to fear from within than from without, beloved. So ano ngayon ang ating gagawin? Tayo ba ay uupo na lamang at mananahimik at wala tayong gagawin habang marami sa ating mga kapatiran ngayon ang sinisira ang bayan ng Diyos? Ang makipag-ugnayan sa mga kaaway ng katotohanan at dalhin sa loob upang influensyahan tayo ng alak ng Babylonia? Tayo ba ay mananahimik na lamang sa mga bagay na ito?
Paano yung mga walang alam nating mga kapatiran? Hahayaan na lang ba natin silang madayaan ng mga taong ito, ng mga turong ito? At wala tayong gagawin at babalaan sila? Mga kapatid, sana ating patunayan pa rin ang ating pangalan bilang totoong protestante. Na tayo ay magprotesta sa mga bagay na ito. At huwag natin pabayaan, huwag natin pahintulutan na sirain ang bayan ng Diyos. Sirain ang doktrina na iniwan sa atin ng ating mga pioneers. Yurakan, sirain, at wala nang matira sa atin. Mga kapatid, sana, sa pagkakataong ito, buksan ng Diyos ang ating mga isipan, ang ating mga mata, spiritual eyesight, at makita natin ang realidad, ang katotohanan, ang tunay na nangyayari sa loob natin, at itayo natin ang bandila ng katotohanan, sapagkat ang panawagan ng Diyos sa atin, tayo ay manindigan sa tama. Tayo ay magkaisa sa katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus. Ang katotohanan ay masusumpungan sa kanyang kasulatan. Magkaisa tayo doon. Hindi para ibaba, isang tabi ang ating mga doktrina para lamang tayo tanggapin ng sanlibutan. Hindi tayo taga sanlibutan sapagkat ang ating pagkamamayan ay doon sa langit. Sumpungan sana tayo ng Panginoon, nagtatapat at nagkakaisa sa katotohanan na kanyang iniwan sa atin. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po na minsan pang inakay mo kami muli sa liwanag na ito upang buksan sa amin ang mga katotohanan, mga kamalian na dapat naming iprotesta, baguhin, upang kami po ay masumpungan na tapat na mananampalataya at kumakatawan sa tunay na iglesia. Pagpalain po ang bayan, Panginoon. Gisingin po kami. Bigyan kami ng lakas na loob upang manindigan sa tama, O Diyos. Magkaisa sa prinsipyo ng katotohanan. Magkaisa kami sa aming tagapagligtas na si Jesus, sa kanyang karakter lamang at liwanag. Pagpalain kami, Panginoon. Tulungan ang inyong bayan. Akayin kami sa tama. Itayo kami, O Diyos. Patawarin kami sa aming pagkakasala. At huwag kaming pabayaan at iwanan. Maraming salamat po sa lahat. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Minsan na pong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na binigay sa atin upang tayo po ay makapag-aral muli at ating patuloy na tuklasin ang katotohanan na magdadala sa atin sa tunay na daan patungo sa kaligtasan. Maraming salamat muli kay Brother Jared sa pagsama sa atin sa technical side at ang pagpapala ng langit ang patuloy na sumaatin.